Today, pag-usapan natin ang tungkol sa mga palengke butchers na kung ano yung mga requirements. Let's go. I got big dreams, I'ma do big things. Yeah, you see me on the big screen looking so clean. I don't move slow, I move fast, right past anybody taking life for granted, yeah, that's too bad. I'd be grateful for everything that I have. You only got this life, you don't get it back. Make the most of it, become the best that I can. Everybody look at me, I got a plan. You gotta work hard, play hard, do it from the start. Cause how you do anything is everything, it's art. Stay consistent and do it every day. Don't let fatigue get in your way. Cause 10% of something is better than nothing. You better do something if you wanna be something. I can feel my stomach rumbling, I'm hungry. Big things coming, I ain't bluffing, yeah. No, I don't wanna stay the same, yeah. So I keep pushing through the pain, yeah. That's the only way to make a change, yeah. So I fight every day and train, yeah. It'll all be worth it. One day it'll all be worth it. So I keep pushing through the pain, yeah. That's the only way to make a change, yeah. I've had enough, I'm making my own luck. Adrenaline, my drug, I'm sick of feeling stuck. I got this, will not quit to the top, I promise. Cause I've had enough. Ganda dito pakalawak, may playground para sa mga bata. Kaso alas 2 pa lang ng hapon, kaya wala pang tao. Ako pala mag-isa rito. Meron isa, ayun palawak, playground mga bata. May upuan dito. Parang dalawa pala kami ni Manong dito. Wala rin magawa sa buhay to, kaya tumambay dito. Ito yung open field nila, maganda rin pala. Siguro lampas 1 hectare to, more than. Yung mga puno rito, wala nang mga dahon kasi winter. Ganda rito Sana pala dinala ko yung bike ko. Pero tingnan nyo, parang malaking bugad. Ang temperature, kita nyo ba? 2 degrees. Up. I-double tap natin. Ang temperature right now ay 4 degrees. Ayan. As of 2 PM, 4 degrees. Ang ganda talaga ng puno to. Parang, saan ba yung entrance sa playground? Yung mapasok ko lang entrance. Ito yung football field. Tapos may basketball court sa dulo. Dito parang mini camping. May mga chair. Ang ganda. Saan ba entrance nito? Lakad tayo. Bali itong nilalakaran ko, pwede kang mag-jogging dito paikot dun hanggang sa mga edge ng buong property. Ayan. Pwede na siguro mga 5 ikot ka dito. Tanggal mga taba-taba mo sa katawan So ito na yung entrance ng play park, kung tawagin nila play park. No? Bawal ang aso dito. So bawal din ang magkalat. Do not use for gathering. Bawal mag-picnic. Pasok tayo. Lamig. Grabe. Ganda rito. Sarap. Sana kasama ko yung mga anak ko.
Ito oh. Wow, nice. So para siyang duyan, malaking duyan. Ay, duyan nga. Diba? Dami yan. Ito ba yan? Rain? Ganda rito. Laro-laro lang, relax-relax, malamig, maaraw. Sarap maarawan pero napakalamig. 4 degrees. Pero ang sarap, promise. Napakasarap. Ewan ko naririnig nyo ako pero ang sarap. Ang sarap! Hindi ako so mag-isa lang ako dito. Ay, pababa na ako. Yeah, aray ko. So meron pa dun. Meron pa dun. Ang dami. Malawak siya. Eh no, ewan ko nung to. Sasabitan mo siguro to. Ayun, lakad tayo. Medyo masakit sa mata yung hangin na malamig. Namumula na yung mata ko. Pero ito, ano to? Ah, okay. So sasabitan mo to. Tapos iikot siya. Problema, di ko to malalaro mag-isa. Kailangan to may kasama ka. You know? Kasi, paano ka iikot mag-isa? Actually pwede pero mas maganda kung may kasama. So ito, lamig ah, ang lakas ng hangin. Sakit sa kamay oh, namumula na yung kamay ko. Ito siguro, hindi kang kakamali, skateboard saka bike. Dito kayo magbabike, mag-skateboard yung mga nag-exhibition dyan. Yan, para sa mga teenagers. Ayan, ang lawak niya oh. Ganda rito. May duyan. Ay, duyan ba? Ang tawag dito? Siso. Siso. Ayan. Tapos itong spider web na kung ano man. Akit ka dito. Ayan, akit-akit ka dito mga bata. Ayan, dito. Ayun, pwede na yun. O, diba? Isa lang masasabi ko, perfect tong area na to para sa pamilya na gustong mag-unwind, mga bata, dalhin mo dito. Ayan, isang malaking duyan na naman. Hindi ko alam ba't ang lalaki ng duyan nila rito, parang kawa to ah. Pwede ka pala magprito dito eh. Lagyan mo ng apoy sa ilalim. No? Lagyan mo ng apoy sa ilalim, pwede ka na magluto dito. Joke lang. Upuan, tapos itong mini slide. Akit ka dito, ito mga pang ano talaga to, pang bata, toddler, kasi ang liit eh. Ayun o, ito mo kung gaano kaliit yan. So pang bata lang talaga siya. Yun, duyan doon, table, ibon na lumilipad. Wow, perfect. Another bench here. Tapos yun, punta tayo sa upuan. Tambay tayo dito. Woo! Pakalamig. Yan o. Ay, sarap dito. Mainit. Mainit yung sikat ng araw. Pero napakalamig ang hangin. Perfect weather. Ito gusto ko yung arawan ka. Pero dito papugisan kasi malamig. Wala akong mag-jacket. Malamig talaga. So yun nga. Ano bang topic natin ngayon? Mga palengke butchers. Yung mga requirements nila. Kung ano yung mga dapat nilang ipasa sa mga agency. Kasi yung nakikita ko, mga may nagtatanong kung ano daw yung mga requirements, mga dapat ipasa sa agency ng mga palengke butchers. Yung mga butchers na nanggaling sa palengke. Teka lang, ayusin ko lang yung camera ko, baka malaglag. Yun nga, simple lang naman, hindi naman siya ganun kahirap kung ano yung mga requirements na kailangan mong kunin mula sa yung employer, no? Yung employer yung galing sa palengke, yung mga may-ari ng palengke, stall.
unang requirements mo lang dyan, of course, COE, Certificate of Employment. So, paggawa ka sa amo mo, sa boss mo ng Certificate of Employment na merong nakalagay kung magkano yung sweldo mo, kung ano yung position mo, no? Saka detailed duties mo, kung ano yung gagawa mo. Ngayon, kung sabihin ni boss, ni amo na hindi niya alam yon kasi wala siyang ganung expertise, ang gawin mo, kung marunong ka, ikaw na lang gumawa, no? Bale, mag-research ka na lang kung ano yung simple certificate of employment na nakalagay doon, yung format or ano tawag dito, kung ano yung mga susulat mo doon, mag-research ka. Basta ang mahalaga doon, kung ano yung position mo, no? Ilagay mo doon yung butcher ka, tapos ilang oras ka nagtatrabaho, magkano yung sweldo mo per day, tapos ano pa ba, mga duties mo and responsibilities, ilagay mo na rin doon. Ilagay mo na yung naghihiwa ka, nag-deadbone ka, nagpa-primal cutting ka ng isang buong karkas, ilagay mo na rin doon. Ngayon, kung meron ka pang extra duties like sa chicken and beef, ilagay mo na rin. Pasensya na kayo na madalas ako nakapit kasi nakatutok yung araw sa akin, pero malamig naman, walang problema. Yun nga, yung COE mo, wag mong kakalimutan na ipa-notarize, no? Punta ka sa mga notary public na stall, no? Marami naman yan, nagkalat naman yan sa mga kalsada. Lapitan mo lang sila, sabihin mo papa-notarize mo yung COE mo. Kasi mahalaga yun. Pagka hindi yan naka-notarize, hindi yan papansinin ng agency. So, don't forget, no? Mahalaga yun. Pangalawa, kumuha ka rin ng affidavit of non-SSS contribution. Bakit ka kukuha no? Kasi ang mga market, no, yung mga bossing natin, mga employer natin sa market, hindi naman yan normally nagre-remit ng SSS. Cash basis yan normally. So, nasa usapan yan ni employee, ikaw, saka ng employer mo kung mag-contribute ba ng SSS, pero normally hindi talaga. So ang solution mo dyan, kumuha ka ng affidavit of non-SSS contribution. Kasi yung SSS contribution, isa yan sa mga hinahanap ng agency na para malaman na legit kang nagtatrabaho. Since nga sa palengke ka, wala ngang ganun, walang contribution. So kukuha ka nun. Ang tanong, saan ka kukuha? Diba sinabi ko sa iyo na magpa-notarize ka ng iyong COE? Doon mo rin kukunin yun. Kung saan ka nagpa-notarize, i-request mo na rin yung SSS of affidavit of non-SSS contribution. So yun nga, i-request mo yun doon sa mismong pinuntahan mong notary public, no? Alam na nila yun, hindi naman yun bago sa kanila eh. Ngayon kung maaring hindi nila alam, hindi alam ng ibang empleyado, i-recommend mo na lang, no? Sabihin mo na magre-request ka ng affidavit of non-SSS contribution. So yung kung ano may nakasulat doon, dapat meron na silang draft, no? Meron na silang naka-ready doon. Ang itatype na lang nila yung pangalan mo, address mo, saka as far as I know, parang pati yung pangalan ni employer, no, ng boss mo. Ibibigay mo rin din yung SSS number mo, saka alam ko passport number, no, for verification lang. So yun, yung again yung COE, saka yung affidavit mo ng SSS, doon mo yung makukuha sa notary public. Okay? Pangatlong kailangan mo para ma-verify na talagang legit kang butcher sa palengke is yung business permits, no? Ano yung mga business permit, like meron ditong sa BIR, no?
yung DTI, saka mayor's permit. Ngayon, kung meron namang barangay permit, saka mga rental agreement sa palengke, isama mo na rin. Dagdag proof na rin yun. Basta ang pinakamahalaga lang dito, yung mayor's permit, saka DTI ni employer na nagpapatunay na legit yung business niya at doon ka nagtatrabaho. Ito, hindi mo to pwedeng ipanotarize kasi ako sinubukan ko, tinanong ko kung pwede bang ipanotarize yung mga permits, yung mga business permits. Hindi ako inalaw kasi dito sila nag-notarize na. So yung tatlong yun yung pinaka kailangan mo na requirements na ipakita sa mga agencies mo na pag-a-applyan mo. Yung COE, no, Certificate of Employment, yung affidavit of non-SSS contribution, and yung mga business permits. So yung tatlong yon ang mahalaga at pinakahanap sa'yo. Just make sure na yung binigay mong mga dokumento mga legit, kasi especially yung employer mo dapat talagang legit siya na employer kasi magba-background check yan. Tatawag yan doon sa employer na binigay mo, tapos ikaw confirm niya na kung doon ka bang tatrabaho, kung ilang taong kang trabaho doon. So kaya kailangan talagang legit na existing yung business. Okay? So yun lang yung mga kailangan ninyo na requirements para ipasa sa mga agency. Siyempre, kailangan mo rin yung mga basic requirements, no? Katulad ng NBI, IELTS, of course, kailangan mo yan. Passport. So yun yung mga basic naman na hindi ko na kailangan explain. Kasi yun yung mga importante, mahalaga na requirements na dapat alam mo na at meron ka, no? Ang topic naman natin ngayon is about dun sa mga palengke butchers, no? Yung ano yung mga dapat hinahanap sa kanila. So yun lang guys, sana manood pa uli kayo ng aking vlog ng 2Jake TV kasi marami pa ako sa inyong ibibigay ng mga tips kung paano makarating dito sa United Kingdom bilang butcher. Okay? So yun lang, maraming salamat po sa inyo. Ito tayo sa court. Ang entrance ng mga court dito andito sa ilalim ng ring. Basta daan ka sa gilid. Ayan o. Diba, napakasikip. Paano kaya kung malalaking tao malalapad ka? Asa kaya dito? Taas. Mataas talaga. Hindi siya standard. Oh, taas ng ring niya. Kahit yung board yan, hindi ko maaabot to pag tinalon ko eh. Lawak oh. Ganda oh. Ah. Abot ko kaya? Hindi ko abutin to. Hiya! Hiya! So yun guys, di natin abot. Talaga napakataas niya. It's either hindi ko abot or kaya napakababa talaga ng talon ko. Tagal ko na kasi hindi tumatalon eh. Uy, may entrance pala rito. Hindi ko nakita to ah. Tapos merong mini tambayan dito. Sarap talaga rito. Malamig, mainit, malamig, lahat na. Mix na, mix yan insan. Uwi tayo guys. Malamig na talaga. Hindi na kaya. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling